Andito ko ngayon sa Barangay Tabuk, Mandawi City. I'm familiar, very familiar with this barangay kasi ito yung aking barangay. I grew up here. Lahat ng mga luma dito ay kakilala ko. I'm here for two reasons. Actually, una ay bibisita ako sa aking mga kapatid doon sa bahay namin. Then secondly, andito ako sa area kasi in this barangay, andito yung dalawang malalaking distributors ng solar components. Yung una, inside the compound ng Agro Macro ay andito yung Ian Solar. Ito yung distributor ng Jinko Solar Panels. At 500 meters from here, nandoon naman ang One Point Solar Marketing na siyang distributor ng Trina brand na solar panels. At the same time, yung One Point ay one of the official distributor ng DE inverters. So, bibisitahin natin din yan. Unahin natin itong Ian Solar. Nasa about 200 meters na ito from the highway pagpasok mo dito sa Barangay Road ng Tabuk. So, punta tayo doon, vlog. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sabi ng guard, nasa warehouse number 5 itong Ian Solar. So, andito na. Papasok kayo doon. So, kita mo dyan, nakalatag yung solar panels. May mga bagong deliver pa dito or i-deliver to nila. Itong napili ko ay 640 watts but this is not the Tiger Neo 3 na latest ng Jinko. Wala pa silang Tiger Neo 3 dito. At saka last stocks na to. At this point, hindi muna ako bumili. I have to see the Trina panels first and compare it with Jinko. Itong One Point Solar Marketing, ang kanilang warehouse ay madaling tungtunin. It is across Pacific Traders to. Then, diretso dito ang budiga niya sa mga solar panels. Hindi lang Trina at DEA brands ang binibenta dito. Kung sa'yo brand na? One Solar. Distributor mo sa mga One Solar, no? Distributor sa mga One Solar ba? I ended up buying Trina solar panels at 6,440 pesos each, including VAT. Here's why. Mas mahal ng konti ang Jinko kasi theoretically mas malakas ito at 640 watts compared with Trina na 615 watts. However, in reality, di mo na mapapansin ang diferensya na 25 watts. Halos kapareho lang ang technical specs ng dalawa, pati size nila ay exactly the same. Ang thickness niya ay standard 30 mm. Medyo mabigat lang ng konti ang Trina. Di ko kayang buhatin ang panel na ito na mag-isa. Both panels are monocrystalline, N-type, Topcon at bifacial with glass cover on both sides. Dahil kapareho lang ang specs ng dalawa, ang decision ko which to buy was based on preference. Both are genuine products. Yung Jinko ay bine-verify ko yung authenticity ng product na using its validation tool or yung authenticity tool niya doon sa kanilang page, habang ang Trina naman ay relied on the manufacturer certification or distribution certification ng One Point mula sa Trina Solar. Pareho silang matibay na paggawa. However, nagagandahan ako sa finish nitong frame ng Trina Solar. Kung hindi siya ganito, iba ang kanyang finish. And most importantly, maganda ang track record ng Trina Solar when it comes to reliability and performance. Habang yung Jinko naman ay mabilis yung modernization ng kanyang technology. Pero ang napaka-convince ko talaga ay yung customer service ng Trina Solar or ng One Point.
Ikukunay ko tong apat na panels in series, so ang kanyang total VOC ay aabot sa 193.16 volts, hindi aabot sa kalahati ng rating ng POW Mr. Inverter natin. With an approximate distance of 15 meters from the inverter to the panel sa bubong, nasa number 12 AWG lang na solar cable ang gagamitin, but I would prefer number 10 AWG for future expansion. I'll do a separate video on the installation of these panels doon sa bubong ng aking bahay. Para sa katanungan, paki-comment yan sa baba. Daghang salamat tayo.